Magandang araw po sa ating lahat. Dakila ang Panginoon sapagkat siya ay mabuti at tapat sa ating mga buhay. Sapagkat marami mang pagsubok sa atin ngayong taon na ito. Mas marami tayong dapat ipagpasalamat sa Panginoon sapagkat siya ang Diyos sa buhay. Siya lamang ang dapat nating purihin, sambahin sa pangalan ni Jesus. Ikaw, Panginoon, ang aming pinupuri ngayong amagang ito, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah!
Isang magandang araw sa lahat ng nanonood at nakikinig sa broadcast na ito. At nawa ay patuloy na pagpalain po kayo ng Panginoon. Sa umaga pong ito ay ang pag-uusapan natin yung pagpasok po ng panibagong taong 2021. Sa ating pagharap sa panibagong taon na ito, maraming mga katanungan na hinahanapan natin ng kasagutan. Kaya isang tanong natin ay, kailan mo matatapos itong pandemic na ito? O halimbawa na ito bang virus na ito, yung COVID-19, mag-mutate na maging mas matindi ang virus na ito para makahawa ng marami tulad na nangyayari sa England kamakailan na natagpuan din ang virus na ito sa Denmark at sa Holland. Ano bang nakalaan sa akin para sa taon ito na darating? Ano mangyari sa aking pamilya o sa aking hanapbuhay o negosyo? Ito bang vaccine na sinasabi nila magiging epektibo kaya para ako ay ingatan sa coronavirus na ito? Ang akin bang sarili ay hahayaan ko na maturukan ng vaccine? Tayo ba'y makaka-recover pa kaya sa kabila na nangyari ngayong 2020 na sinasabi nila talagang isang napakabigat na taon mula sa umpisa? O ito kayang sitwasyon na ito ay mas lalong gagrabe pa? So ito yung mga katanungan na usually nanggagaling ito sa puso na natatakot. Kasi natatakot tayo dahil hindi natin alam kung anong darating ngayong 2021. Kaya lang, malalaman mo ang mga tunay na born-again Christians sa ating pagharap sa panibagong taon na ito. Paano mo malalaman ang totoong Kristiyano kung kanino nila inilalaga ang kanilang pag-asa? Kaya nga katanungan natin ngayong umaga ay, tunay ba na Diyos ang pag-asa mo sa darating na taong ito? Basahin natin ang mga awit 146 verses 1 to 6 na, purihin ang Panginoon, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng mga papuri sa aking Diyos habang ako'y may buhay. Huwag kayong magtiwala sa mga pinuno o sa anak man ng tao na walang kaligtasan. Ang kanyang espiritu ay umiwalay, siya'y bumabalik sa kanyang lupa. Sa araw ding yon ay naglalaho ang kanyang mga panukala. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos, na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon, na nag-iingat ng katotohanan magpakailanman, na naglalapat ng katarungan sa naapi, na naglalagay ng pagkain sa nagugutom. Pinalaya ng Panginoon ang mga bilanggo, binubuksan ng Panginoon ang mga mata ng bulag, ibinabangon ng Panginoon ang mga nabubuan, iniibig ng Panginoon ang matuwid, iniingatan ng Panginoon ang mga banyaga, kanyang inaalalayan ang babaeng balo at ang ulila, ngunit ang lakad ng masama ay inililihis niya. Magpakailanman ang Panginoon ay maghahari, ang iyong Diyos o Zion, sa lahat ng salinlahi, purihin ang Panginoon. Itong 5 salmo na ito, o mga awit, hanggang doon sa huling awit, yung awit 150, ay tinatawag na the Hallelujah Psalms, or mga awit ng pagpupuri sa Diyos. Yung may akda, yung author nitong awit 146 na binasa natin, ay hindi naman binanggit. Kung ating susuriin ang awit na ito ng pagpupuri, ito'y nahahati sa 2 bahagi. Ang unang bahagi ay, kung tunay nga na ang Diyos ang iyong pag-asa, dapat mo siyang purihin sa lahat ng araw ng iyong buhay. Sabi ng verses 1 at verse 2. Sa verse 1, yung sumulat nitong awit na ito, inuutosan niya yung kanyang kaluluwa na purihin ang Panginoon. Sabi nga sa verse 1, purihin ang Panginoon, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko. Maraming mga beses na hindi tayo makapagpuri sa Diyos dahil dun sa
present situation ng ating mga buhay. Itong pandemic, nawala yung mga trabaho natin o yung mga mahal natin sa buhay na nagpapadala sa atin o yung tumutulong sa atin ay nawalan din ng trabaho o yung iba na may nagkasakit. Yung mga negosyo natin ay naapektuhan itong lockdown na ito. Kasi pag lockdown, ang mga tao hindi makalabas, so ibig sabihin, apektado ang mga negosyo. Kaya hindi tayo makapagpuri sa Panginoon. Hindi rin tayo makapag-travel sa ating mga hanap buhay at mga negosyo dahil nga dito sa quarantine, lalo na ng Enhanced Community Quarantine o ECQ. Or maaring ang isang miyembro ng ating pamilya, huwag naman mangyari, ay nagkasakit, no? Kaya nga, napakahirap na purihin natin ang Panginoon sa gitna ng ating mga problema. Pero ano ba yung sikreto kapag halimbawa na inilalagak natin ang pag-asa natin sa Diyos? Ito yun. Dapat nating utusan, hindi yung ibang tao. Tulad nitong sumulat ng awit na ito, dapat nating utusan yung ating mga kaluluwa na purihin ang Panginoon. Kaya nga ito yung sikreto, bakit yung sumulat ng awit na ito, sinabi niya sa verse 2 na, pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ako'y aawit ng mga papuri sa aking Diyos habang ako'y may buhay. Kung papakinggan natin o babasahin natin, parang napakadali. Pero paano yun pag nasa gitna tayo ng problema tulad nitong lockdown, nitong pandemic? Madali bang purihin ang Diyos? Pwede ba natin siyang purihin habang may buhay tayo o tayong nabubuhay? Marami sa atin na tayo ay sumasamba, lalo na pag-araw ng linggo, pero sa ating pagsamba, maaring tayo ay pagod na pagod o may mga hinaharap na problema. Halimbawa, ikaw ay nagkaroon ng nagsagutan kayong mag-asawa o ikaw ay nagalit sa iyong mga anak bago magpunta ng church. Kaya nga, parang ang hirap umawit ng papuri sa Diyos. Kaya ang gagawin natin, instead na mag-attend tayo, ay mag-absent na lang tayo dahil sabi natin, di ako makapagpuri nagalit ako sa asawa ko o sa aking mga anak. Tapos may isang kapatiran, brother or sister, sasabihin sa iyo na, purihin mo ang Panginoon kahit na hindi mo nararamdaman na purihin siya. Alam niyo, tatapatin ko kayo, that will not work. No? Maring nabibigla kayo, pero ulitin ko yung sinabi ko, that will not work. Nasabihin mo sa kapatiran mo, purihin mo ang Diyos kahit hindi mo nararamdaman. Alam niyo kung bakit? Ayaw ng Diyos ang pagsamba na hindi kasama ang feelings o yung damdamin. Gusto ng Panginoon na ang lahat ng ating katauhan o our whole being, ang spirito, ang kaluluwa, at alam natin ang kaluluwa, bahagi nito ay ang ating feelings, ang ating kaisipan at emotions, at ang ating katawan, na ihandog natin yung ating pagsamba sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya. So, anong gagawin mo when you do not feel like praising God o hindi mo nararamdaman na purihin ang Diyos? Sabi nga nung sumulat ng awit na ito, command your soul to praise Him. Utusan mo yung kaluluwa mo, hindi yung ibang tao. Utusan mo yung kaluluwa mo na purihin ang Diyos. Kaya nga kapag inutusan mo ang kaluluwa mo, only then will your body respond when your feelings become alive, no? Kapag halimbawa, yung nararamdaman mo, o yung kaluluwa nga, yung feelings mo, di ba, ay nag-respond dito doon sa sinabi mo, only then na yung katawan mo ay tunay nga na magiging buhay din para purihin ang Diyos. Alam nyo, tandaan natin na interwoven or ibig sabihin yung spirito, kaluluwa at katawan natin, kung tayo magpuri sa Panginoon. Ano yan? Magkakabit yan. Hindi pwedeng mawala ang isa. Kaya nga sabi nga nung sumulat ng awit na ito, inutusan niya, hindi yung kanyang espiritu ang inutusan niya, yung kanyang kaluluwa na magpuri sa Panginoon. No, ha? Maaring sabihin natin na, pastor, kung ganun, you are not operating in faith dahil nananangan ka sa nararamdaman mo. Alam niyo mga kapatid, mali ito. Dahil
yung salita ng Diyos ay tinitake natin out of context. You know what is faith? Faith is believing or trusting God even though we do not see Him. Ang faith, yung nagtitiwala ka o naniniwala ka sa Diyos kahit hindi mo siya nakikita. Na kaya ka naniniwala dahil tinatanggap mo kung sino at kung ano siya ayon sa nasusulat sa Biblia. Pakinggan natin ang Hebreo chapter 11 verse 27. Sabi dito, dahil sa pananampalataya, iniwan ni Moises ang Ehipto at hindi siya natakot kahit na magalit ang hari sa kanya. Nanindigan siya dahil parang nakita niya ang Diyos na hindi nakikita. Kaya yun ang faith, mga kapatid, yung naniniwala ka sa mga bagay na hindi mo nakikita. Hindi yung ibig sabihin na kapag halimbawa yung kasama ang yung feelings sa pagpupuri ay wala ka ng faith. Hindi po yun, mali po yun. Kaya nga kapag inutusan natin ang ating mga kaluluwa na purihin ang Panginoon, kaya nga doon lang mangyayari yung sinabi ng sumulat ng awit na ito na sa lahat ng araw ng buhay natin o sabi nga po, while we live and living on this earth, ay pupurihin natin ang Panginoon. Kasi kung hindi natin uutusan ng ating kaluluwa, napakahirap magpuri sa Diyos, lalo na humaharap ka sa mga matinding mga pagsubok at problema. Kaya nga kapag halimbawa inutusan natin ang ating mga kaluluwa na purihin ang Panginoon, tayo ay nalilift up from our situations, no? Ibig sabihin, tayo ay nasa ibabaw ng ating sitwasyon, ano man yung pangit man o hindi. Pero kung hindi natin uutusan ang ating mga kaluluwa, napakahirap na purihin ang Panginoon. Kasi, alam nyo tayong mga tao, we are easily affected by what we see, feel, and hear. No? Kaya nga, kung ikaw ay tunay na nagtitiwala sa Panginoon, katulad ng umawit o yung sumulat ng awit na ito, makikita sa buhay mo na ikaw ay nagpupuri kahit na ano ang sitwasyong dinaraanan mo. Ikalawa, ito medyo mahaba po itong ikalawa, pero alam ko po na makikinig tayo sa salita ng Diyos. Ano? Ang ikalawa, kung tunay nga na ang Diyos ang iyong pag-asa, makinig ang Diyos ang iyong pag-asa, wala nang iba, dapat alam mo ang mga dahilan kung bakit ka nagpupuri sa Kanya. Maraming beses kasi kapag lumapit tayo sa Diyos para purihin siya, minsan hindi natin alam ang dahilan bakit siya natin pinupuri o maaring yung mga dahilan natin ay napakababaw, no? Kadalasan, pinupuri natin ng Diyos pag may material, financial blessing. Pero kapag wala na, ay parang hirap na hirap tayo magpuri. Lalo na kapag dumaraan tayo sa mga pagsubok. No? Yung sumulat ng awit na ito ay kanyang enumerate. He enumerated the reasons, yung mga dahilan, bakit itinalaga niya ang kanyang sarili na purihin ang ating Diyos habang siya ay nabubuhay. Dapat alam natin yung mga dahilan kung bakit ka nagpupuri sa Diyos. Alam nga naman na magpuri ka sa Diyos na hindi mo alam ang dahilan mo. No? Para ang gaya-gaya lang. Marami sa mga church ganyan, nakita lang yung kapatiran nagpupuri na rin sa Diyos, gaya-gaya, pero hindi nila alam bakit sila nagpupuri sa Diyos. No? Kaya nga, itong sumulat ng awit na ito, awit 146, siya ay alam niya yung mga dahilan kung bakit nagpupuri o siya ay tunay nga na nagbibigay ng pugay sa Diyos. No? Una, dahil hindi mo pwedeng ilagak ang pag-asa mo sa sino man o ano man dito sa lupa, kundi sa Diyos lang. No? So hindi pala natin pwedeng paglagakan, hindi natin pwedeng pagtiwalaan, o hindi natin pwedeng asahan ang sino man o ano man dito sa lupa, kundi ang Diyos lang. Na bakit? Na ayon dito sa awit na ito, may 12 dahilan. O, huwag kayo mabibigla, 12. Makinig lang kayo. Alam ninyo, sa totoo lang kapag ikaw ay nagtiwala sa Panginoon, ang daming blessings. Pero kapag nagtiwala ka sa tao o sa anumang mga bagay, alam mo, masisipayo ka lang, ma-disappoint ka lang, ma-frustrate ka, at alam mo, hindi ka magiging masaya. Pero sa Panginoon, tingnan ninyo, ayon sa awit na ito, kapag ikaw ay inilagak mo ang tiwala mo sa Kanya,
ay purihin ng Diyos. Napakaraming blessing. Una, no? Bakit ka nagpupuri? Dahil ikaw ay umasa sa Panginoon. Dahil kapag aasahan natin yung mga bagay dito sa lupa o sino man dito sa lupa, maliban sa Diyos, una, ang mga ito ay walang kapangyarihang iligtas ka. Tandaan ninyo, kahit sino, anuman, walang kapangyarihang iligtas ka. Sabi nga sa awit, kung itutuloy natin, awit 146 verses 3 to 4, sabi dito, huwag kayong magtiwala sa mga makapangyarihang tao o kanino man. Halimbawa, sa mga politiko, sa mga leader ng bayan, o sino mang mayamang tao na kilala. No? Bakit? Dahil sila'y hindi makapagliligtas. Hindi lang may liligtas yung kaluluwa mo. Halimbawa, meron kang problema, dumaraan ka sa mga problema, o no, maaring matulungan ka man nila 1-2 beses, pero hanggang dun lang, hindi nila lubusang mayaahon ka doon sa problemang nararanasan mo. Tuloy natin. Sabi ng verse 4, kapag sila'y namatay, babalik sila sa lupa at ang kanilang mga binabalak ay mawawalang lahat. Nakita nyo? Babalik sila sa lupa, ano man yung mga plano, programa nila, ano man yung mga bagay na binabalak nila, mawawalang lahat. Kaya nga, gaano man sila makapangyarihan, sila ay mga tao pa rin na hindi nila kayang kontrolin ang kamatayan kapag ito'y dumating. Bakit? Dahil kahit sinong tao walang kapangyarihan na kontrolin ito. In short, their power is limited, not absolute. Sino mang tao ay limitado, no? Hindi katulad ng Diyos. No? Naalala ko nung, 1991 o 1992, nung lumindol, di ba, naapektuhan ng bagyo. Yung Baguio Terraces Hotel ay parang bumagsak, parang ito'y parang baraha ba na ano sa lupa, ano. Yung isang crony ni Marcos na pinagtitiwalaan niya na mayaman, ano. Pero ibig sabihin yung asawa niya kasamang natabunan doon sa building ng Baguio Terraces Hotel, kahit na gaano sila kayaman, hindi siya nailigtas ng kanyang kayamanan. Kaya nga ulitin ko, sabi ko kanina, maaring matulungan ka sa ibang mga problema, pero hindi lahat. Kaya nga, no matter how good are their plans, yung mga promises at mga programa nila, kapag sila'y namatay, sabi dito, mawawala na ito, no? Kaya hindi ba minsan yung mga politiko, nakaano tayo sa kanila, nakakabit tayo, di ba? Doon tayo umaasa. Pero bigla na lamang halimbawa, natalo sa eleksyon o namatay. O halimbawa ay sinalvage, di ba? Wala na yung mga plano natin, no? Mukha na tayong basang sisiw, no? Kaya nga, in other words, hindi lang sa mga tao na doon natin inilalagak ang ating pag-asa, even doon sa mga bagay o mga sitwasyon na inaakala natin na ito ay magbibigay sa atin ng pag-asa. Sabi nga dito sa Kawikaan chapter 18 verse 11, ang ari-arian ng isang mayaman ay kanyang kanlungan. Ibig sabihin, doon siya sumisilong. Akala niya makapagliligtas sa kanya. Tuloy natin, akala niya ay maililigtas siya nito sa oras ng kapahamakan. Kadalasan sabi natin, maraming namamatay sa maling akala. Well, sabi nga dito, akala nung mga mayayaman, yung kayamanan nila, kaya silang iligtas, no? Sa oras ng kapahamakan. Kaya nga, nung itong pandemic ay tunay nga, it swept the whole world, pinakita sa atin ng Diyos na ang mga tao, ang mga bagay, ang mga sitwasyon, na kung saan inilalagak natin ang ating mga pag-asa, ay parang naging kastilyong buhangin, bigla na lamang gumuho. Halimbawa, trabaho. Diba? Ganda-ganda ng trabaho mo. Biglang nag-lockdown dahil sa pandemic na ito. Nagsarado ngayon yung kumpanya nyo, yung trabaho nyo, di wala kang trabaho, di ba? O yung halimbawa, negosyo mo. Dahil yung mga tao hindi makalabas para bumili. So ano nangyari sa negosyo mo? Nabangkarote ka, di ba? O halimbawa, yung karir mo, di ba? Bire mo, pinagsunugan mo ng kilay ng ilang taon sa kolehiyo para lang magkaroon ng ganong mga titulo. Pero pagdating nitong lockdown, yung
yung karir mo hindi mo magamit, yung mga pinag-aralan mo, yung expertise mo. Bakit? Sarado lahat eh. No? O yung kalusugan mo, minsan may mga tao na sabi nila, malakas ako, hindi ako may gugupo nito, pero ano nangyari? No? Tinamaan sila nitong COVID. Wala na, di ba? Kaya nga, alam nyo, mga kapatid, minamahal na kapatid, kapag dumating itong bagong taon, marami ding mga tao na naniniwala doon sa tinatawag na man-made superstition. Katulad nitong punsoy, o yung kumbasahin natin feng shui, na akala ng marami ay, porque sila ay nagpupunsoy, ay masusolve na yung kanilang mga problema tulad sa pera, kalusugan, yung safety nila, yung love life nila, family relationships, and other things. Kasi sa punsoy, sabi nila, kinakailangan pagdating ng bagong taon ay ganitong isasabit mo sa pintuan mo, o kinakailangan ganitong kulay ng damit mo para pumasok ang pera, no? At kinakailangan bumili ka ng mga ganito. Naalala ko noon, dyan sa may palengke, na kapag dumarating ang Pasko at bagong taon, meron dyan nagtitinda, na lagi akong inaalok ng mga, yun nga, ng mga pampaswerte daw, yung mga good luck charm, no? Kaya marami mga tao na akala nila, yung mga ganon, doon nila inilalagak ang pag-asa nila. Tapos huli na, makikita nila huli na ang lahat na hindi pala sila maililigtas nun. At kalimitan, yung mga ganyang paniniwala, nakasentro yan sa makakapera ka, magiging masagaan ng buhay mo. Usually, ang kanilang batayan ng kasaganaan ng buhay ay yung pera. Pero hindi lang naman ang pera ang kailangan natin, di ba? Tulad ngayon, tuwing darating ang bagong taon, marami yung mga bumibili ng mga bilog. Halimbawa, yung mga prutas, di ba? Lalagyan nila yung kanilang lamesa ng mga prutas para pagdating ng bisperas ng bagong taon, yun nga raw, mag-a-attract daw ito. Pag bilog, mag-a-attract ng pera. O yung mga damit nila, magsusuot sila ng mga may polka dots. Dahil nga, yun ang paniniwala nila na kapag nagsuot ka nito, nag-a-attract ka ng mga pera. No? Dahil para sa marami, akala nila ang pera lang ang solusyon sa lahat ng problema. No? Mabibili mo ba yung yung kapayapaan ng pera? Yung mahimbing na pagtulog? Halimbawa, ikaw ay may sakit ka. Nabibili mo lahat ng masasarap na pagkain. Pero, hindi ka pwedeng kumain ito dahil may sakit ka doon sa bituka mo. So, hindi lahat ay ng solusyon ay pera. Meron namang ibang mga tao na bumibili ng mga paputok. Dahil sabi nga nila, kapag ikaw ay nagpaputok nito, doon sa bisperas ng bagong taon, aalis yung mga masasamang espiritu. Naalala ko, maraming taon na nakararaan. Kinumbida ko ni Pastor Edgar sa bahay nila dahil meron daw inaalihan ng demonyo ron. Nung puntahan namin, tinanong ko kung bakit. Kasi nagpaputok pala yung bata, o actually teenager na ito, doon sa mga damuhan. Pagkatapos niya magpaputok, bigla na lamang nagbago yung bata na parang inaalihan ng demonyo. Kasi sabi nga nila, na nagalit daw yung masamang espiritu dahil nagpaputok daw yung bata, kaya yung masamang espiritu pumasok doon sa bata. Actually, kapag nagpapaputok ka, hindi naman alalay sa masamang espiritu Pag minamalas-malas ka, masunog ang bahay mo, maputol ang kamay mo, o tamaan yung mga anak mo, di ba? So, ibig sabihin, imbis na magpalayas ng masamang espiritu, lalong lumapit yung masamang espiritu sa iyo. Pero marami hanggang ngayon, kahit na bawal, pilit pa rin nagpapaputok. Siguro, kayabangan. Kasi mentras mas malakas ang paputok mo, yung mga sinturon ni Judas, yung mga Goodbye Philippines, di ba? Ibig sabihin, sikat ka. Pinag-uusapan ka nila, uy, ang lakas ng paputok ni Pulano. Di ba? Hindi naman talaga para mapalaya sa masamang espiritu kundi para magyabang sa mga kapitbahay. No? Okay? So, ulitin ko ulit, itong sumulat ng awit na ito ay inisa-isa niya ang 12 dahilan, ang 12 dahilan bakit tinalagan niya ang kanyang sarili na bakit niya pupurihin ang Panginoon habang siya ay nabubuhay. No, ha? Balikan natin ang awit 146 verses 5 to 10. Sabi nga niya, maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos,
na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon, na nag-iingat ng katotohanan magpakailanman, na naglalapat ng katarungan sa naaapi, na nagbibigay ng pagkain sa nagugutom. Pinalalaya ng Panginoon ang mga bilanggo, binubuksan ng Panginoon ang mga mata ng bulag, ibinabangon ng Panginoon ang mga nabubuwal. Iniingatan ng Panginoon ang mga banyaga, kanyang inaalalayan ang babaeng balot ang ulila, ngunit ang lakad ng masama ay inililihis niya. Magpakailanman ang Panginoon ay maghahari, ang iyong Diyos o Zion, sa lahat ng salinlahi, purihin ang Panginoon. Okay. So, makikita natin yung ikalawang dahilan kung bakit kapag ikaw ay tunay na umaasa sa Panginoon, ay magpupuri ka dahil tunay kang mapalad kung sa Diyos mo ilalaga ang iyong pag-asa. Dahil ikaw ang tunay na maligaya sa buhay na ito. So, sino yung maligaya ayon sa Biblia? Hindi yung maraming pera, hindi yung magaganda ang mga dekorasyon sa bahay, o magaganda ang damit, magaganda ang kanyang muebles, mga kasangkapan. Sabi dito, tunay kang mapalad kung sa Diyos mo ilalaga ang iyong pag-asa. Ikaw ang tunay na maligaya sa buhay na ito. Sabi nga ng verse 5, maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Ayon dito sa verse 5. Ang kahulugan nito sa salitang Hebreo ng blessed o pinagpala ay happy o maligaya. Kaya kapag ito ay translate mo, isinalin mo sa wikang Griego, hindi lang maligaya ka, kundi kainggit-inggit ka. Ibig sabihin, ikaw pa lang dapat kainggitan ng mga tao. Ikalawa ay bakit ang nagtitiwala sa Panginoon ay tunay na, ibig sabihin, pinagpala. Dahil ang tumutulong sa iyo ay ang Diyos na mahabagin kahit ikaw ay maraming naging pagkukulang. Sabi ng verse 5, itutuloy natin, maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos. Kaya ikaw ay pinagpala dahil ang pag-asa mo ay inilagak mo sa Diyos. Siya yung tumutulong sa iyo sa lahat ng bagay, kahit na may mga pagkakataon na ikaw ay nagkukulang katulad ni Jacob. Hindi naman siya perfect. Marami siyang mga kahinaan, di ba? Yung pangalan dito na ginamit ng Diyos sa verse na ito ay Yahweh. O yung tumulong sa mga Israelita sa Ehipto, kahit na sila ay ilang beses na tunay ngang they failed God many times, pero merong ipinadala ang Diyos, no? O merong iniutos sa kanila, nakatayin nila para sila ay maligtas doon sa salot, no ha? Alam mo kasi, sa totoo lang, kapag ikaw inilalagak mo ang pag-asa mo sa Diyos, ikaw ay blessed. Bakit? May namatay para sa iyo. Para ikaw ay maging katanggap-tanggap sa Diyos sa kabila ng mga pagkukulang mo. Bakit? Dahil meron siyang covenant sa iyo. Isa pa, bakit ikaw ay tunay na pinagpala? Walang bagay na imposible sa Kanya dahil kaya niyang gawin ang anumang bagay para sa iyo. Sabi nga po dito sa verse 6, na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at ang lahat ng naroroon. So, ibig sabihin kung ito ay ginawa nila lang ng Panginoon, may bagay ba na mahirap sa Kanyang gawin? Yung mga problema mo, mahirap ba sa Kanya? Yung mga pagsubok mo, mahirap ba na ibig sabihin mapagtagumpayan mo ito? Pakinggan natin ang Jeremias chapter 32 verse 27. Ano sabi niya? Ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Mayroon bang bagay na hindi ko magagawa? Tingnan nyo ang tanong ng Panginoon. Kaya nga kung lahat ng bagay ginawa niya, walang bagay na beyond His power to make. No? Ang ginamit na pangalan ng Diyos dito ay Elohim sa verse na ito. Ito yung pangalang ginamit sa Genesis chapter 1 sa paglalalang ng Diyos. Kaya nga kaya ng Diyos gawin na hipuin ang kahit na sino para ikaw ay pagpalain,
pakitaan ka ng kagandahang loob o baguhin ang sino mang tao o halimbawa lutasin ang anumang problema ang hinaharap mo. Sa totoo lang, yung mga problema natin, hindi naman problema yun eh. Ang problema, kung tayo ay magtitiwala o ilalagak natin ang ating pag-asa sa Diyos. Kaya lang kadalasan tayo, kapag may problema, lalo na kung mabigat, nakakalimutan na natin ang Diyos, hindi na siya pag-asa natin. Nilalagak na natin yung pag-asa natin sa mga tao, sa mga sitwasyon, na hindi naman talaga makatutulong sa atin. Isa ba, bakit ikaw ay pinagpala? Dahil kailan may hindi siya magsisinungaling sa iyo. Hallelujah. Sabi nga po dito sa verse 6b, na nag-iingat ng katotohanan magpakailanman. Ikaw ay pinagpala kapag inilagak mo ang pag-asa mo sa Diyos dahil ang Diyos kailanman hindi magsisinungaling sa iyo. Yung salitang nag-iingat ay ikaw ay pinapalibutan ng katotohanan na walang iba kundi ang kanyang salita. Yung kanyang mga pangako. No? Sabi nga po dito, alam niyo nung araw, kapag halimbawa may tanim, ang gagawin ng mga tao, lalagyan sa paligid ng mga halamang may tinik para ito'y proteksyon. Parang gano'n ang ginagawa ng Diyos sa atin. Ano? Kaya nga, alam mo, pwede mong ilagak lahat ng iyong pag-asa sa Kanya, sa lahat ng bagay, dahil kailanman ang Diyos hindi magsisinungaling sa iyo, hindi ka tatalikuran ng Panginoon, at lagi niyang tutuparin ang Kanyang pangako forever. Dahil ang Kanyang salita ay hindi lamang katotohanan, siya mismo ay katotohanan. Ngayon, kapag halimbawa tayo, hindi natin ilagak yung tiwala o yung pag-asa natin sa Diyos, parang kine-question natin yung karakter ng Diyos na hindi niya tinutupad yung kanyang pinangako. Sinungaling siya. Kaya, pag hindi nga tayo nagtitiwala, hindi tayo umaasa sa Kanya ng lubusan, hindi siya matutuwa sa atin. Okay? Isa pa, bakit kapag ikaw ay umaasa sa Panginoon, nagtitiwala, kaya nakapagpupuri ka habang buhay sa Kanya, dahil ipaglalaban ka niya kung ikaw ay napagkaitan ng katarungan. Sabi nga ng verse 7, naglalapat ng katarungan sa naapi. Kaya nga kapag ang Diyos ang iyong pag-asa, alam mo, i-defend ka ng Panginoon kahit na ikaw ay ino-oppress ng mga makapangyarihan at ng mga mayayamang tao, hindi mo na kinakailangan na ipagsanggalang ang sarili mo dahil ang Diyos, siya mismo, ang magbibigay ng katarungan because, that is His nature. God is a God of justice, no? Basahin natin ang mga awit 37, verses 7 to 15. Sabi dito, pumanatag ka sa piling ng Panginoon at matyagang maghintay sa gagawin niya. Kaya pala kapag ikaw ay matyagang naghihintay, panatag ka lang kahit may mga problema, kahit may mga pagsubok. Huwag mong kainggitan ang masasama na gumiginhawa kahit pa magtagumpay ang masasamang plano nila. Minsan nagre-reklamo tayo sa Diyos, Panginoon, tinan mo, pangit na ginagawa sa akin, asama na ginagawa sa akin. Pero bakit parang pinagpapala mo pa yung taong yun? Samantalang ako, namumroblema ako, no? Sabi nga dito, itutuloy natin ang verse 8, huwag kang magagalit. Pigilan mo ang iyong puot. Ni huwag kang mababalisa dahil ito sa iyo ay makakasama. Tama nga naman, di ba? Kapag nabalisa ka, nagalit ka, sabi nga, ikaw rin ang talo Magkakaroon ka ng hypertension, kung ano ng mga mararamdaman mo, di ba? Hayaan mo lang. Ibig sabihin yung umaapi sa iyo nagpapakasaya samantalang ikaw nagpapakasakit, di ba? Sa verse 9, ang masama ay ipagtatabuyan, ngunit ang nagtitiwala sa Panginoon ay mananatili sa lupain ito. Bakit? Sa verse 10, hindi magtatagal at mawawala ang masasama, at kahit hanapin mo man sila, ay hindi mo na makikita. Kaya pala, no?
Dahil sila, isang araw, halimbawa na ang tingin mo nagtatagumpay sila, pero isang araw, kikilos ang Panginoon, hindi mo na makikita yung mga taong umaapi sa iyo. So verse 11, ngunit ang mga mapagpakumbaba ay patuloy na mananahan sa lupain ng Israel ng mapayapa at masagana. Ang ibig sabihin ng Diyos dito, yung mga nang-aapi, no? Dahil mapera sila, makapangyarihan sila, hindi sila magtatagal, hindi sila mananahan. Gagawa ang Panginoon na sila ay alisin o burahin dito sa lupang ito. Sa verse 12, ang mga masama ay nagpaplano ng hindi mabuti laban sa mga matuwid at galit na galit sila. Sa verse 13, ngunit tinatawanan lamang ng Panginoon ang mga masama dahil alam niyang malapit na ang oras ng paghahatol. So imagine mo, ang Diyos pala tumatawa. No? Tinatawanan niya yung masasama. Dahil, sabi nga, kapag ang Diyos tumatawa, alam niya malapit na kakalusin na sila. Kaya sabi nga dito, pumayapa tayo. Take it easy dahil, alam ng Diyos ang nangyayari. There is a day of reckoning. No, ha? Sabi nga. Sabi ng verse 14, pinunot na ng masasama ang kanilang mga espada at nakaumang na ang kanilang mga pana upang patayin ang mga duka na namumuhay na matuwid. Ngunit, verse 15, sila rin ang masasaksak ng kanilang sariling espada at mababali ang kanilang mga pana. Yung pala mangyayari sa kanila, yung umaapi sa iyo, pagdating ng time, nagpaplano ng masama sa iyo. Pero yung pinaplano niya, babalik sa kanila. O yung pinaplano ng taong yun, babalik sa kanila. Dahil ang Panginoon ang gagawa nun. Naalala ko yung sila Jehoshaphat, hindi ba? Nung nilusob sila ng mga malalakas na mga bansa, anong ginawa ng Panginoon? Nagpuri lang sila. Yung mga kalaban nila, naglaban-laban. Sila mismo nagpatayan. No? Ganun ang ating Panginoon. Ang isa pa na, kaya ikaw ay pinagpala dahil hindi ka niya pagkukulangin sa anumang pangangailangan mo. Nakita niyo? Ilang blessing na ito, ang dami na. Sabi nga ng verse 7b, na nagbibigay ng pagkain sa nagugutom. Alam mo ang Diyos, alam niya ang pangangailangan. No? Para tayo ay mamuhay ng disente dito sa mundo. Sabi nga ng Biblia, bago ka pa manalangin, alam na niya kung anong pangangailangan mo. At sinagot na niya kung ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Kahit sa panahon ng tagutom. No? Imagine mo yon, hindi ka pa dumadalangin, alam na ng Diyos ang idadalangin mo dahil ang sabi nga niya hindi ka pa nagsasalita, alam na niyan sasabihin mo. At ang maganda, yung panalangin mo, minsan nakala mo hindi pa sinasagot, sinagot na ng Panginoon, nakaprepare na. Ano lang kinakailangan? Tayo ay magtiwala sa Kanya. Sabi nga ng mga awit 33 verses 18 to 22, ngunit binabantayan ng Panginoon ang mga may takot sa Kanya, sila na nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig. Sila'y inililigtas niya sa kamatayan at sa panahon ng taggutom, sila'y Kanyang inaalalayan. Ang aming pag-asa ay nasa inyo. So ibig sabihin pala kapag ang Diyos ang inaasahan mo, natutulong sa iyo, wala ka ibang inaasahan, wala kang Diyos-Diyosan. No, kasi tayo may mga Diyos-Diyosan tayo Pag sinabing Diyos-Diyosan, yung sa panahon ba ng problema, imbis na sa Diyos ka magtiwala at umasa, yun ang inaasahan mo, di ba? No? Kaya nga kapag halimbawa, sa Diyos ka umaasa, kahit pala sa panahon ng taggutom, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Dahil, God prepares in advance what you will need. Tingnan niyo Israel. Nung inilabas sila sa Ehipto ng Panginoon at dadalhin sila sa lupang pangako, ang problema nila, saan sila titira? Ano yung mga itatanim nila, di ba? So on and so forth. Pero tingnan niyo sabi ng Panginoon sa Deuteronomio, chapter 6, verses 10 to 11. Dadalhin kayo ng Panginoon na inyong Diyos doon sa lupain na pinangako niya sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. Malaki ang lupain ito at may maunlad na mga lungsod na hindi kayo ang nagtayo. So ibig sabihin, wala pang Israel doon, may tinayo ng Panginoon, ready na. May mga bahay din ito na puno ng mabubuting bagay na hindi kayo ang naghirap.
So pagdating pala nila doon, ready na, may mga bahay silang titirahan. Hindi na kinakailangan pa na magtayo sila, magano ng hollow blocks, no? Maghirap. Tuloy natin, may mga balon na hindi kayo ang naghukay. So may tubig na sila, ready na. Bakit? May humukay ng balon para sa kanila. At maubasan at mga puno ng ulibo na hindi kayo ang nagtanim. So pagdating nila doon, may mga pananim na kailangan nila. O, purihin ang Panginoon. Naalala ko na binigyan ako nung pamangkin ni Pastora na nagtatrabaho sa Qatar ng MacBook Air na brand new, no, ha? Kaya pala, ibinigay ito ng Panginoon kasi alam nyo ngayon, itong binobroadcast natin, yung recording natin, kaya gumanda ang recording natin dahil dun sa MacBook. Sabi nga ng ating diakono na si Morris, ay napakalaking bagay pala ng MacBook para maayos yung ating broadcast. So hindi pa dumarating, nagbigay na ang Panginoon, di ba? Para alam niya kasi na darating ang time na tayo ay magbo-broadcast, no? Dahil hindi nga pwede ang face-to-face na meetings natin. So kinakailangan i-broadcast natin ito sa YouTube at sa Facebook. So para maging maganda, hindi pa nangyayari itong pandemic na ito, nagbigay na ang Panginoon ng MacBook dahil alam niyang gagamitin natin. O isa pa, itong upper room natin na ito, kamakailan nung bumaha, saan nagpunta yung mga kapatiran natin para sila hindi abutin ng tubig? Dito sa upper room. No, ha? Kaya isipin na lang natin, sabi nga ni Pastor, kung halimbawa, wala itong upper room at tumaas ang tubig, babaybayin na niya yung ano dyan. Isasama niya yung kanyang mga anak, siguro lalangoy sila. Di ba napakahirap at delikado? Pero nakita ninyo, hindi pa nangyayari. Pinagawa na ng Panginoon itong upper room. Hallelujah, purihin ng Diyos. Dahil ang Diyos, nakikita niya yung hindi darating Bago pa man mangyari, pinoprovide na ng Panginoon. No, ha? Sunod na pagpapala, kaya kayo nakapagpupuri kapag ikaw ay umaasa, tanging sa Diyos lang. Binibigyang kalayaan kanya sa anumang gumagapos sa iyo. Sabi nga sa verse 7, letter C, pinalalaya ng Panginoon ang mga bilanggo. Alam mo, hindi lamang ito applied sa literal na pagkakabilanggo ng Israel sa Ehipto at Babylonia, kundi may spiritual na kahulugan din ito. Ang isa sa misyon ng Panginoong Yesus ay palayain tayo sa anumang umaalipin o gumagapos sa atin kung tayo ay magtiwala at umasa lamang sa Kanya. Lucas chapter 4, verses 18 to 19. Ano sabi ng ating Panginoong Yesus? Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila. So sa Panginoong Yesus, kung tayo binibihag ng anumang bagay sa buhay natin, kaya tayong palayain ng Panginoon. At sa mga bulag na makakakita na sila, sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Alam mo, hindi porke Kristiyano tayo, may mga bagay pa rin na, alam mo, inaayos pa ng Panginoon sa buhay natin. At kalimitan, meron pa rin mga bagay na gumagapos sa buhay natin na kinakailangan tayo ay makalaya. At sasabihin ko sa inyo, ang the most common bondage o yung gumagapos sa atin ay yung sexual na kasalanan. Maaaring tayo din ay nakagapos sa galit, puot, sa takot, pagkainggit at marami pang iba upang tayo ay hadlangan from being the persons that God wants us to be. But Jesus promises to set us free. Kaya nga sabi ng Bible, yung pinalaya ng anak ng Diyos ay tunay na malaya na. Kung tayo lamang ay magtitiwala sa Kanya at ilagak natin ang tiwala sa Kanya. Ang problema natin ay pilit nating tinatanggal yung gapos natin sa sarili nating lakas o pagpupunyagi na imposible yon. Kaya kung may bagay man na gumagapos sa iyo, kapatid, na nagiging hadlang para magamit ka ng Panginoon, lumapit ka sa Panginoong Hesus, magtiwala ka sa Kanya at hingin mo na putulin niya ang gapos na ito at puputulin niya. Dahil yun ang misyon ng Panginoon, isa sa misyon niya, na tayo ay kalagan sa pagkakagapos ng anumang bagay.
Isa pa rin pagpapala ng Panginoon, kay nakapagpupuri sa Diyos ay binibigyan kanya ng pangunawa sa kanyang kalooban. Sabi nga ng verse 8, binubuksan ng Panginoon ang mga mata ng bulag. Kaya nga kapag inilagak mo ang pag-asa mo sa Diyos, binibigyan kanya ng pangunawa kung anong nais niya para sa iyo. Tandaan natin na ang kanyang kalooban ay mabuti. Ibig sabihin, it is the highest good, pinakamataas na mabuti. It is perfect. Ibig sabihin, walang error, walang kamalian. And acceptable to Him, o katanggap-tanggap, kalugod-lugod sa Kanya. Alam mo, ang mga tao ngayon pupunta sa impyerno, hindi lamang dahil may makasalanang kalikasan na minaanak kay Adan at sinusuway ang Diyos, pero maraming tao na pupunta doon dahil ginagawa nila ang sarili nilang kalooban na hindi mabuti sa kanila. Alam mo, sa totoo lang, kapag ginagawa natin yung sarili nating kalooban, parang ang Diyos natin, sarili natin. No? Hindi tayo sumasangguni sa Panginoon, kaya kapag ginagawa natin ang mga bagay-bagay sa sarili natin, hindi ito mabuti sa atin at imperfect at hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nga kapag gagawa tayo ng mga desisyon, tayo magtiwala at umasa sa Panginoon. Bakit? Dahil ipapakita niya sa atin ang kanyang kalooban, ang kanyang daan na makikita sa kanyang salita. No? Isa pa rin blessing, kaya tayo nakapagpupuri habang buhay sa Panginoon, tinutulungan kanya na magpatuloy sa iyong takbuhin sa buhay na ito. Okay? So, makikita natin yon sa verse 8, letter B. Ibinabangon ng Panginoon ang mga nabubuwal. Yun po ang sabi. So, tinutulungan kanya na magpatuloy sa iyong takbuhin sa buhay na ito. Bakit takbuhin? Ang Biblia ay sinasalarawan ang tayong mga Kristiyano na parang tayo ay tumatakbo sa isang karera. At may mga pagkakataon na parang gusto na natin mag-give up. Pagod na tayo, no? O tayo halimbawa ay nahadlangan ng mga problema, mga pagsubok, at mga tukso. May mga pagkakataon na tayo ay nabubuwal. Pero kapag tayo ay sa Diyos umasa, nagtiwala, tayo ay itinataas niya uli. Sabi nga dito, tinutulungan ka na magpatuloy sa takbuhin sa buhay na ito. Kaya tayo ay tinutulungan, tinataas niya tayo, inaan niya tayo, na magpatuloy tayo hanggang sa marating natin ang finish line. Sa Kawikaan 24 verse 16, anong sabi? Napakaganda na sinabi dito. Ang taong matuwid, mabuwal man ng 7 ulit, ay tiyak na makakabangon uli. Kahit ilang beses ka mabuwal, ibabangon ka ng Panginoon. Hindi minsan ka lang nabuwal, wala na out ka na, hindi ganon. So sa takbuhin ito, na inilagay ng Panginoon sa ating harapan, pag nabuwal ka, ay tutulungan ka ng Panginoon magpatuloy uli. Sabi nga dito, hindi tulad ng taong masama na kapag nabuwal, ay hindi na makakabangon pa. So tayo na naging matuwid kay Kristo, ilang beses man tayo mabuwal sa takbuhin na ito, hanggang marating natin ang finish line, ay itatayo tayo ng Panginoon. Dahil yun ang pangako niya. Sa Hebrew chapter 12, verses 1 to 2, napakaganda nito, sinabi dito. Kaya talikuran na natin ang kasalanang pumipigil sa atin, at alisin ang anumang hadlang sa pagtakbo natin. Buong tiyaga tayo magpatuloy sa takbuhin itinakda ng Diyos para sa atin. So bawat born-again Christian, merong takbuhin, may race na inilagay ang Diyos sa ating harapan para ito yung tatakbuhin natin. Sa verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Sabi nga po, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Ano ba ibig sabihin nito? Ang ganda ng kahulugan nito, kapatid, makinig ka. Sa ating takbuhin, tayo ay binibigyan na ng assurance ng Panginoon ng absolute victory. Ibig sabihin, hindi tayo matatalo, mananalo tayo. Dahil ito ay kakaiba kaysa doon sa ibang mga karera o takbuhin. Bakit? Anong sabi? Si Jesus sa starting line ay kasama na natin. At kapag tayo tumatakbo na,
Ibig sabihin, kasama natin siyang tumatakbo at tayo ay pinalalakas niya kapag tayo nanghina. At ang maganda, He is with us at the finish line because He won the victory for us. Kaya sa ating takbuhin, hindi tayo iiwanan ng Panginoon dahil alam niya na sa sarili natin, hindi natin kaya. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, di ba, kung ating babasahin, sabi niya, I have finished the race, I have kept the faith. Sabi ni Pablo. Bakit? Nagawa ba niya yung sa sarili niya? Hindi. Dahil sa lahat ng araw ng buhay niya, sa kanyang takbuhin na inilatag ng Panginoon sa kanyang harapan, kasama niya si Jesus na nagbigay ng victory sa kanya. Okay? Sunod na pagpapala, ang dami nito, no? Alam ko hindi kayo mapapagod dahil pag blessing, hindi tayo napapagod eh. Gusto nating makinig na makinig, hindi ba? Kaya tayo pinagpala ng ating Panginoon na nakapagpupuri ka sa kanya habang buhay dahil minamahal ka niya dahil si Kristo ang iyong katwiran. Sabi nga sa verse 8c, iniibig ng Panginoon ang matuwid. Kaya kapag ikaw ay nagtiwala at inilagak mong pag-asa mo kay Kristo para ikaw ay iligtas, ikaw ay minamahal ng Diyos, hindi dahil sa sarili mo. Dahil ikaw ay itinuring ng Diyos na pinawalang sala at matuwid sa kanyang harapan, bakit? Nakabalot sa iyo yung balabal ng katwiran na walang iba kundi yung katwiran ni Kristo o si Kristo mismo ang nakabalabal sa iyo. Sabi na 2 Corinto chapter 5 verse 21, kailanman hindi nakasala si Kristo ngunit alang-alang sa atin, itinuring siyang makasalanan para sa pamamagitan niya ay maituring tayong matuwid ng Diyos. Naalala ko nung sa Japan noong 1977, kinumbida ako ng kaibigan kong Hapon. At wala naman akong dalang pantulog, no? Siyempre, maghapon kong suot yung damit ko. Pinatulog niya ako doon sa bahay nila dahil parang ipinagmalaki niya yung pamilya niya, pinagmalaki niya kasi pamilya sila ng samurai eh. Nung matutulog na kami sa gabi, alam mo nangyari, sabi niya, wag yan ang isuot mo yung damit ko, nasuot ko na maghapon. Binigyan niya ako ng pantulog, no? Dahil marumi na yung marumi na yung damit na suot-suot ko eh. Parang gano'n ang sinasabi dito, hindi ba? Yung marumi nating damit ay kinuha ng ating Panginoong Hesus at isinuot sa Kanya. At yung malinis na damit ng Panginoon, yun ang isinuot sa atin. Kaya nga ibinilang tayong matuwid dahil suot-suot natin ang damit ni Kristo o si Kristo mismo. Amen? Purihin ng Diyos, ang daming pagpapala. Isa pa na blessing kapag ikaw ay umaasa sa ating Diyos, kaya nakapagpuri ka habang buhay, ay iniingatan ka niya bilang isang dayuhan na nakikitira lang sa mundong ito. Sabi ng verse 9, letter A, iniingatan ng Panginoon ang mga banyaga o foreigner. Sabi sa unang Pedro, no, sabi dito na mga minamahal, mga dayuhan kayo nakikitira lang sa mundong ito. Kaya't nakikiusap ako sa inyong talikuran na ninyo ang masasamang pagnanasa ng inyong katawan na nakikipaglaban sa inyong espiritu. Doon pa lang ang Panginoong Yesus ay tinanggap natin, sinuko natin ang buhay natin sa Kanya. Hindi na tayo taga-mundo. Ang tunay na tahanan natin o citizenship, mamamayan na tayo ng langit. Kaya dito sa mundong ito, ang sabi nga, we are just foreigners, sojourners, no? Mga turista na lang tayo dito sa mundo. Kaya nga, bilang mga banyaga na sa mundong ito, ay kailangan natin ng pag-iingat ng Diyos. Kaya nga, kinakailangan magtiwala tayo at umasa tayo sa Kanya lamang para ingatan tayo. Sabi nga dito, di ba, talikuran ninyo masasamang pagnanasa ng inyong katawan na nakikipaglaban sa inyong spirito. Hindi ba, Pastor, bago nilalang na tayo? Yes, yung loob natin, nandun na, binago na yung loob natin. Kaya lang, nakatira pa tayo sa katawang ito na kasangkapan ng kasalanan. Hindi totoo yun na para tayong na ibig sabihin may dalawang aso na nakatira sa atin, isang puti at isang itim. Pag pinakain mo yung itim, ito yung sa'yo, kukubabaw sa'yo. Pero pag puti, ibig sabihin ito mag-aari sa'yo. Hindi po totoo yun. Bago nilalang na tayo ay mga
banyaga, mga foreigner na tayo dito sa mundo. Hindi na ito ang tunay na ating tahanan. Kaya lang, sa katawang ito, di ba, minsan ay may mga pagnanasa pa na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pero ang sabi nga dito, iniingatan tayo bilang isang dayuhan na nakikitira lang sa mundong ito. Kaya alam mo, ang Kristiyano, para hindi tayo madala ng ating katawang ito. Kasi ang katawang ito yung kahuli-huli ang tutubusin pagbabalik ng Panginoon Kaya kinakailangan na mamatay yung mga pagnanasa ng ating katawan sa pamamagitan ng Holy Spirit at ng salita ng Diyos. So ibig sabihin na kailangan magtiwala tayo sa Panginoon para hindi tayo madadala ng mga pagnanasang masama ng ating mga katawan na sabi nga dito ay ito ay nakikipaglaban sa ating espiritu. Yung nasa ng ating katawang makamundo ay gustong maghari. Kaya nakikipaglaban sa espiritu. Kaya purihin ang Panginoon. Alam mo, kinakailangan tayo magtiwala sa Panginoon, hindi sa sarili nating lakas. Isa pa na pagpapala ng Diyos, kaya tayo nakakapagpuri kapag tayo umaasa sa Kanya, tinutulungan Kanya kapag ikaw ay nag-iisa sa buhay. Sabi ng verse 9b, Kanyang inaalalayan ang babaeng balo at ang ulila. Sa Israel nung araw, yung mga balo, yung mga ulila, ay kaawa-awa dahil nobody cares for them. But God promises to care for them if they put their trust and hope in Him. Kung yung mga balo, yung mga ulila ay magtitiwala at aasa sa Diyos, tutulungan sila ng Panginoon, hindi sila magmumukhang kawawa. Sa lumang tipan, si Naomi at ang kanyang yung daughter-in-law niya, si Ruth, ay nagtiwala sa Diyos ng Israel. Kaya anong ginawa ng Diyos? Hinipo niya yung isang mayamang tao doon, si Boaz, na ito ang nag-alaga sa kanila dahil pinakasalan niya si Ruth. Alam mo, ang Panginoon, He promised to care for people who are alone in life if they put their hope in Him. Minsan, di ba, may mga kapatiran tayo na namatay na yung kanilang asawa o yung asawa nila ay nagpunta halimbawa sa abroad o hindi lang sumakabilang bayan, may mga kapatiran tayo na yung kanilang asawa ay sumakabilang buhay, di ba? Nag-iisa na lang sila. O yung kanilang mga anak ay nagsipag-asawa na lahat at sila ay nag-iisa na lang sa bahay. Pero anong sabi ng Panginoon sa mga awit 27 verse 10? Ang sabi niya, iwanan man ako ng aking mga magulang, kayo naman, Panginoon, ang mag-aalaga sa akin. Kaya nga alam niyo yung mga tao na walang proteksyon katulad ng mga foreigner, di ba, yung mga banyaga dito sa atin, at yung mga balo at mga ulila na wala naman nagpoprotekta sa kanila, ay pinangakuan ng Diyos ng kanyang pag-iingat mula doon sa masasama kapag sila ay nagtiwala o inilagak nila ang pag-asa lamang sa Diyos. Sabi nga sa verse 8, letter C, ngunit ang lakad ng masasama ay inililihis niya. Saan ito karugtong? Doon sa mga banyaga at sa mga ulila at balo. Kung may mga masama magtatangka sa kanila, kung itong mga banyagang ito at yung mga ulila at balo ay magtiwala at umasa lamang sa Panginoon, yung mga plano ng masasama, hindi pa hintulutan ng Diyos sa buhay nila. Yung mga lakad ng masasama ito para sila'y gawa na masama, ililihis ng Panginoon. Yun ang pangako niya. Okay? So, yun po, yung mga pagpapala ng Panginoon, napakarami. Kaya alam ninyo, kung tayo ay hindi magtiwala sa Diyos, tayo kawawa. Ibig sabihin, para ka nagtampo sa bigas. Pag hindi ka magtiwala sa Panginoon, may iba ka pang pinagtitiwalaan na bagay dito sa mundo, kawawa tayo. Kaya nga alam ninyo, bilang panghuli, yung sumulat ng awit na ito, ay kanyang ipinahayag na ang Diyos ay maghahari magpakilanman. O yung kanyang pangako at sa kanyang mga bayan o mga lingkod na nagtiwala at inilagak ang kanilang pag-asa sa Kanya, yung mga pangako niya, hindi ito mawawala at ito ay magpapatuloy magpakailanman. Ito mga pinangako niya ito. Pag ikay magtiwala sa Diyos, hindi ito natatapos. It will continue forever. Hallelujah.
Ngayon, sabi nga nung sumulat ng awit na ito, sabi nga, di ba? Magpakailanman ang Panginoon, sabi ng verse 10, magpakailanman ang Panginoon ay maghahari, ang iyong Diyos o Zion, sa lahat ng salinlahi, all through the generations, no? Kapag ikaw, yung mga anak mo, mga inapo mo, at yung lahi mo, naturuan na sa Diyos lamang umasa, itong mga pangako ng Panginoon ito, hindi ito mawawala at mararanasan nila. Gusto mo ba na wala ka na dito sa lupa? Pinagpapala pa rin ng Diyos yung lahi mo. Turuan natin sila. Magpasalin-salin ito sa ating lahi, sa ating mga anak, mga apo, mga inapo, at sa lahat ng susunod sa atin. Ituro natin na walang pagtiwalaan o huwag ilagak anumang pag-asa nila sa anumang bagay dito sa lupa, kundi sa Diyos lamang na nananatili magpakailanman ang kanyang mga pinangako. Okay? Ipinahayag din ng sumulat ng awit na ito na yung Diyos ng Zion, alam niyo ba ang Zion? Ito ay Israel, ay maghahari magpakailan pa man sa lahat ng salinlahi o generation. Alam niyo ba na sa Bagong Tipan, ang Zion ay, ito'y bundok, Mount Zion. Ito'y binanggit din. At alam niyo ba, ang spiritual, kung merong literal na Mount Zion o bundok ng Zion sa Israel, sa Bagong Tipan, merong spiritual na bundok ng Zion. Walang iba kundi ang iglesia ng ating Panginoon, Jesucristo. Bilang last verse natin, gusto kong basahin ito. Napakaganda. Sabi ng Hebreo 12, verses 18 to 24. Ang paglapit nyo sa Diyos ay hindi katulad ng paglapit ng mga Israelita noon. Lumapit sila sa isang bundok na nakikita nila, ang bundok ng Sinai na may nagliliyab na apoy, may kadiliman at malakas na hangin. Nakarinig din sila ng tunog ng trumpeta at boses na nagsasalita. At nang marinig nila ang boses na iyon, nagmakaawa silang huwag na itong magsalita pa sa kanila dahil hindi nila makayanan ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok kahit hayop ay babatuhin hanggang sa mamatay. Tunay na kakilakilabot ang tanawin iyon. Kaya maging si Moises ay nagsabi, nanginginig ako sa takot. Ngunit hindi ganito ang paglapit nyo sa Panginoon. No, ibig sabihin, sa paglapit natin doon sa sa bundok ng Zion na yun, hindi katulad ng araw nila Moses na nanginginig sa takot, na wala silang kasiguruhan kung sila'y mabubuhay pa. Sabi nga ng verse 22, ulitin ko, ngunit hindi ganito ang paglapit nyo sa Panginoon. Dahil ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion, ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem na nasa langit, na may libu-libong anghel na nagtitipon ng may kagalakan. Lumapit kayo sa pagtitipon ng may tinuturing na mga panganay ng Diyos, na ang mga pangalan nila ay nakasulat sa langit. Sino to? Lumapit kayo sa Diyos na siyang hukom ng lahat at sa mga espiritu ng mga taong itinuring na matuwid ng Diyos at ginawa na niyang ganap. Sino to? Hindi ba yung iglesia, the church of our Lord Jesus Christ? At sa last verse, lumapit kayo kay Jesus na siyang tagapamagitan natin sa Diyos sa bagong kasunduan o tipan. Ang kasunduan ito ay pinagtibay ng kanyang dugo na higit na mabuti kaysa sa dugo ni Abel na humingi ng katarungan. Sa aking pagtatapos, tayo mga born-again Christians, tayo ang makalangit na Zion. At ang Diyos na sinasamba natin, ito ay maghahari, magpakailan pa man, at ang kanyang mga pangako ay hindi maglalaho sa lahat na magtitiwala kay Kristo at tunay nga na ang kanyang pag-asa ay ilalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Mga kapatid, sa ating pagharap sa bagong taon ito, magtiwala tayo sa Panginoon. Dahil walang mga bagay dito sa lupa na pwede nating pagtiwalaan. Ang Diyos lang. Sa mga kapatiran na ikaw ay born again na, hayaan mo na patuloy na ang salita ng Diyos ay magbigay sa atin ng kaalaman at karunungan upang ang ating pag-asa ay sa Diyos lamang natin ilagak. Bagamat born again ka na, pero may iba kang mga pinagtitiwala na hindi naman talaga makapagliligtas sa iyo o makatutulong sa iyo. Bakit hindi mo isuko sa Panginoon? Maaari niya ay pera, gamit, o asawa, trabaho, negosyo, whatever it is na nagiging kalaban ng Panginoon,
Alam mo kasi, pagkalaban ng Diyos, yung mga Diyos-Diyosan na yan, ibabagsak ng Panginoon niya. At hindi mo mapapakinabangan. Why not? Hanggat may oras pa, lumapit ka sa Panginoon. At aminin mo sa Diyos na ikaw ay nagkasala dahil inilagak mo ang iyong pag-asa sa mga bagay na hindi naman talaga makapagliligtas sa iyo. At humingi ka ng biyaya at habag sa Panginoon na tulungan ka na ang iyong pag-asa ay sa Kanya lamang ilagak. At nakita mo ang daming blessing, mararanasan mo ito dahil hindi ito nawawala. Habang nakatayo ang langit at ang lupa, tapat ang Diyos na nagangari at nangako na lahat ng mga pagpapalang ito hindi mawawala sa mga nagtitiwala sa Kanya. At sa mga hindi pa mananampalataya, kung ang tiwala mo ay sa iyong mga mabubuting gawa, hindi ka maililigtas niya para pumunta ng langit. Magtiwala ka kay Kristo lamang sa Kanyang ginawa sa krus na binayaran ng kasalanan mo. At siya'y nabuhay muli upang ikaw ay mapawalang sala. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos dahil lahat tayo ay makasalanan. Ang mga ginagawa natin sa sarili natin, maruming basahan lang sa mata ng Panginoon. Simula sa araw na ito, magtiwala ka sa ating Panginoon. Ibigay mo ang buhay mo sa Kanya at hayaan mo na ang Kanyang Espiritu ay tanggapin mo na manahan sa iyong puso. At tunay nga mararanasan mo, hindi lang pumunta ng langit, kundi mararanasan mo ang langit sa lupa dahil si Kristo na pinanganak 2,000 years ago sa isang sabsaban, hindi na nakatira sa sabsaban. Saan siya tumitira? Sa puso ng mga taong lubusang magtitiwala at magsusuk ng kanilang buhay sa Kanya. Purihin ang Panginoon, sa Diyos po ang kalwalatian, ibalik po natin sa Kanya. Magandang umaga po sa inyo lahat. At bago po ako magtapos, tanggapin po ninyo ang pagpapala. Sumainyo ang pag-ibig ng ating Amang Diyos na hindi nagmamaliw. Ang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo na napakasagana sa sino mang magtitiwala sa Kanya. At ang pagsama ng banal na Espiritu, hindi lamang sa araw na ito, kundi magpakailanman, hindi na siya aalis sa atin. Yan ang tanda na tayo ay pag-aari na ng Diyos. Siniselyuhan tayo ng Panginoon para pagdating ng araw ng katubusan, tunay nga tayo ay babalikan ng Panginoon. Dahil ang banal na Espiritu ang tatak ng mga taong nagtiwala at sa Kanya lamang umasa. Amen.